Ay, sa oras na to, Panginoon, sa magdala ko na mensahe mo, sa gana kung wala akong magawa, langisan mo bang lingkod mo, di ko wala ka sa amin magawa, ikaw lang po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming karunungan, kalaman, I bind Satan, cast out him that is right now, Lord, please open the mouths children, by brethren, my God, anoint me to the first leading prayer of the pastor, and time prophet, O God, amin to you, Lord, I can think without you, my God, in Jesus' name, amen, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos manamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sino pong maligaya ngayon? Alam ko lahat tayo ay maligaya dahil nakasamba po tayo. Amen ba? So first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only belongs to our loving God, our dear Savior. And I give double honor and respect to our beloved Wildes Talamida, and the profitable loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and precious teaching. Our beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children, the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-persons, to all of you, my dear brothers and sisters, and sa lahat po nating mga webcast viewer po nanood ngayon. Maraming gandang araw sa inyo lahat. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, pag-aralan natin ang Biblia upang lahat ay malaman. Amen ba? Dahil ang Biblia po ay ito po all scripture inspired by God for teaching, for reproof, for correction, so that the man of God will fully furnish into all good works. Ang mga anak ng Panginoon ay ma-fully furnish sila sa lahat ng mabuting gawa. Maminamahal, hindi sila isahan ng kaaway. Praise the Lord. Puring wala maging ma-tear down o destroy ng kaaway sa paglingkod sa Diyos. Kailangan malaman natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Everybody say, praise the Lord. Dahil kanina po, yung Bible study at ang beloved Preacher Jojo Abad, sabi nga ay tinawag ng Diyos yung mga maraming klaseng tinawag ang Panginoon ng mga tao, tulad po ng mga mababa ang pinag-aralan. Tumawag ang Diyos ng mga mahina o pahiin, ang mga marurunong, yung mga munti lang katurunungan, para ipakita ng ang Diyos natin ay makapangyarihan sa pagtawag sa atin. Amen ba? Amen? Kaya sa unang panahon, yung mga apostoles ay talagang mga simpleng tao lang. Si Pedro, si James, si John, sila po ay simply only a mere fisherman. Ordinaryo lang sila, simpleng mga mangingisda. Walang karunungan. Siguro, hindi ka nakatapos ng grade 6 yun. Pero tinawag sila ng Diyos. Sabi nga, ignorante sila, unlearned, ignorance, wala sila pinag-aralan, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos na tinawag sila, ang mga taong marurunong, mga eloquent na tao ay nagmamangha sa kanila. Amen. Pero may mga tinawag din na mga profesional. Amen ba? Si Luke, doktor din yon. Si Apostle Paul, abogado. Hindi po basta-basta. So, balanse po ang pagkatawag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Because we are the member of the body of Christ in particular, so God sit in the church, apostle, prophet, teachers, pastor, evangelist, for the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ, para magliglig-on, mag-edify the body of Christ. So iba-ibang tinawag, mayroon maliit ang pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayroon mga profesional, marurunong para mabuo ang sangkap sa iglesia. Amen? Amen? Ang ating beloved pastor, abogado yun, hindi mo basta-basta yun. So tumawag siya ng abogado rin, marunong. Di ba? Si beloved Calarcon ay dentista rin yun, professional din yun. Si Ordinary Preacher Alex Ruby ng Baguio ay graduate aeronautic yun, piloto yan. Pero lahat sila nagpagamit. So depende po sa taong tinatawag ng Diyos magpapagamit. Although you are a professional or not, mababang pinag-aralan mo, basta ikaw, ang pagkatawag mo, gampanan mo. Dahil sabi ng Biblia, you must walk worthy of your calling. Lumakad ka ng karapat-dapat sa pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Although you're a professional or not, o simpleng tao ka lang, basta sabi ng Biblia, you must walk worthy of your calling. Amen ba?
Lumakad ka ng karapat-dapat sa pagkatawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. You must to be humble. You must to obey God's commandments. You must to obey the will of the Lord. You must to obey the authority. You must to obey the church, the rules of the church. Yan ang kasimple. Hindi pagsunod. Disobey. Provoke, rebellious, and rebel. Rebellious na espiritu niya. Rebel din na, mukontra na. In the New Testament, similar words for rebellion are disobedience and sedition. Sa Bible daw, ang in the New Testament, similar, parehas nga words for rebellion are disobedience and sedition. Ano ba yung sedition? Ang sedition sa Tagalog pa, panunulsol. Sinusulsulan yung tao laban sa pamahalaan. Amen? You influence people to believe you. Sinusulsulan mo yung mga tao. Laban sa gobyerno, sa pamahalaan, sa authority. Ay, huwag maniwala niyan. Ngayon, marami na kukumbinsi. Yan po ang sedisyon. Illegal action and inciting resistance for to local authority. Ang ibig sabihin, illegal action, inciting resistance to lawful authority. Yan pong sedisyon, mga minamahal. Kaya tandaan po natin, mahirap ito. Pag mawala na sa atin yung humbleness, papasok yung pride. Amen ba? Amen. The first document act of sedition or rebellion occurred in heaven when Lucifer led 1/3 of the angels to revolt. Ang unang nangyari ng sedition, documented, ay yung nangyari sa langit. Occurred in heaven when Lucifer, si Lucifer, anghel na gwapo, right hand ng ating Panginoon, mga minamahal, dahil right hand siya ng Panginoon, nagka-pride, gusto niya malampasan, tupungan, malabawan ang ating Panginoon, na marami siyang nakumbinsi. Sinusulan yung mga anghel, 1/3 of the angels in heaven, nakumbinsi ni Lucifer to revolt. Revolt, mag-away, kumontra sa langit, ating Panginoon. And the second document act of rebellion was in Eden. Si Adan, si Eva nag-rebelde sa ating Panginoon. The disobedience. Kinain yung prutas, sabi ng Panginoon, huwag nyo kainin itong prutas na to na may puno isang bunga. Kaya pag kinain nyo to, mamatay kayo at makita nyo hubad kayo. Eh sabi ng demonyong ahas sa kay Eva, hindi. Lapitan mo, napakaganda ng prutas. Galawin mo, pitasin mo na, kainin mo na. Hindi totoo ang sabi ng Panginoon na pag kinain mo mamatay kayo, kundi magiging Diyos. Nakita dito ng start ang sin of disobedience. She can document the act of rebellion in the Garden of Eden. The first is in heaven with Lucifer. Kinumbinsi niya, sinulsulan niya ang 1/3 of the angels in heaven to revolt against the angels of God. Kaya mga anong nangyari? Anong ginawa ng Panginoon kay Lucifer? Binagsak siya ng Diyos. Binapon sa lupa, sa impyerno, kasama yung mga anghel na kasama nagrebuilde. Kaya hindi na sa Lucifer, hinawag siyang Satan, dragon, serpent, evil, demons sa lupa, mga minamahal. Kaya pag magrebuilde tayo, wala tayong magawa. Tayo lang din ang babagsak pagdating ng araw. Amen ba? Amen ba? Hindi natin pwede kontrahin ang gobyerno ng Diyos. At ang gobyerno ng Diyos sa iglesia, ang Diyos ang naglagay. Naglagay siya, some God sit in the church. God sit in the church. Apostles, prophet, pastor, teachers, and evangelists. For the work of the ministry. And for the edifying of the body of Christ. Edify meaning magpaligon, magpatatag. Sa katawan ni Kristo. Body. We are the member of Christ in particular. The body of Christ. Sila ang naglagay. Pag hindi ka magpasakop doon, gagawa ka ng isang bagay without the authority and approval sa linagay ng Diyos sa iglesia,
ang tawag sa iyo, rebuildi. 19 Libro sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 15. Isulti mo kining mga butanga, himo ang pagpangmaymay ug ang pagpamadlong, uban sa bug-os nga gahom, ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo. Palakpakan po natin ang Diyos. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang bersikulo ay 15. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain, at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya bakit sinasabi ko to, nakalagay sa Biblia? The Book of Titus, chapter 2, verse 15, ang mga bagay na ito, ang mga bagay na ito ay iyong salitain. Salitain, sabihin, at iaral, at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag mamahamak sa iyo. With all, rebuke with all authority. These things I speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Yun pong authority ng church, mga gibutang na nangunguna. Kailangan sabihin nila. Kailangan salitain nila. Kailangan ituro nila. Ito with rebuke with all authority, let no man despise thee. Walang tao na mamahamak sa kanya. Ito po ang authority, the Bible authority of the church. Yung mga linagay ng Panginoon sa iglesia. Intindihan nyo ba? So these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ngayon, ituturo. Sabi ng Biblia, isaway, ituwid, with all authority, buong kapangyarihan ang sasabihin sa Biblia. Para walang tao magsamantala, magsalita laban sa Diyos o sa kapatakaran sa iglesia. Pero kung hindi ito sasabihin ng isang preacher o nangunguna, sila po'y mapahamak, mahulog sila sa gapo si Satanas. Sila rin ang kakawawa. Hindi na alam ang ilang ginagawa, hindi alam meaning ng rebellious spirit, kaya kung hindi mo isalita, hindi mo sasabihin, hindi mo ipapangaral, hindi mo i-rebuke ito, hindi nila maintindihan ang kanilang ginagawa. Akala nila, tama ang kanilang ginagawa. Everybody say, praise the Lord. So dapat, anong gawin mo sa leader mo? Sa authority? Pagibasa. Dito but we have the apostolic message in the New Testament which states the elders are to rule in the churches and member are to submit. Ito sa Biblia. Yung mga elders nga nagapangulo ng role in the churches. And ang member are to submit. Ang mga membro ay magpasakop, mag-submit ng sarili na sa elders na nilagyan ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, then 1 Timothy chapter 5 verse 17, then Hebrews chapter 13 verse 17. Para maintindihan nyo po, maminman. Libro sa mga unang taga Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 12. Apan mga muyo kami kaninyo, mga isuon, nga unta ang inyong pasidunggan sila nga mga nagabudlay diha kaninyo, Amen. nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo, o nagatambag kaninyo. Palakpakan po natin ang Diyos.
Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang bersikulo ay 12. Na sila nag-serve sa Panginoon 30 years. Daniel, Kapitulo 4, versikulo 17 hangtod sa 25. Ang maong hukom sugo man sa mga magbalantay ug ang pagpangayo pinaagi sa pulong sa mga balaan. Sa tuyo nga ang mga buhi na nagpakaila nga ang labing halangdong uyamot nagadumala sa gingharian sa mga tao ug nagahatag ni ana kang bisan kinsa nga iyang hiuyunan ug nagapahaluna ni ana sa labing ubos sa mga tao. 18. Kining damguha nakita ko ako nga si Hari Nabucodonosor ug ikaw o Belsasar ipahayag mo ang iyang kahulugan sanglit ang tanang mga tao nga magialamon sa akong gingharian dili makahimo sa pagtug-an kanako sa kahulugan apan ikaw makahimo man kay espiritu sa balaan nga Dios anaa kanimo. 19. Unya si Daniel kansa ngalan mao si Belsasar nahimong amang sa makadyot ug ang iyang mga hunahuna naglibog kaniya ang hari mitubag og miingon Belsasar ayaw palibog sa damgo kun sa iyang kahulugan. Si Belsasar mitubag og miingon itugot unta Ginoo ko nga ang damgo alang kanila nga nagadumot kanimo ug ang kahulugan niini ngadto sa imong mga kabatok. 20. Ang kahoy nga imong nakita nga mitubo ug nga milig-on kansang kahabugon miabot sa langit ug makita sa tanang dapit sa kalibutan. 21. Kansang mga dahon matahom ug ang mga bunga niya daghan ug siya kalanon sa ngatanan. Nga sa ilalom niini ang mga mananap sa kapatagan nagapuyo ug sa kansang mga sanga ang mga langgam sa kalangitan nagabutang sa ilang mga puloy-anan. 22.
Mauman kini ikaw, o hari, ang mitubo ug nahimong malig-on, kay ang imong pagkadako mitubo ug miabot sa langit, ug ang imong dominyo ngadto sa kinatumyan sa yuta. 23. Ug sanglit ang hari nakakita sa usa ka magbalantay ug usa nga balaan nga mikunsad gikan sa langit ug nagaingon, tumbaha ang kahoy ug laglaga siya, apan ibilin ang tuod sa mga gamot ni ana diya sa yuta. Bisan uban ang usa ka pikit nga puthaw sa tumbaga sa mahumok nga balili sa kapatagan ug humda sa yamog sa langit ug ang iyang bahin ipauban sa mga mananap sa kapatagan hangtod nga ipaagi ibabaw kaniya sa makapito. 24. Mao kini ang kahulugan o hari ug mao kini ang sugo sa halangdong uyamot nga gipakanaog batok sa akong Ginoo nga hari. 25. Nga ikaw pag-abugon gikan sa mga tao ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan ug mapugos ka sa pagkaon sa balili sama sa mga baka ug mahumod ikaw sa yamog sa langit ug makapito ipaagi ka kanimo hangtod makaila ikaw nga ang halangdong uyamot nagahari sa gingharian sa mga tao ug nagahatag nini kang bisan kinsa nga iyang hinguyunan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, inangkin ni Nebuchadnezzar nga siya na ang hari sa tibuok hindi mabanban. Nung pinanaginipan niya, sabi na nila, ikaw yan, hari. Babagsakin ka, ibababa ka ng Panginoon. Ang iyong harian dalhin doon sa gitna ng mga kanamuhan at kakain ka ng mga hamog sa damo. Binagsak ng Diyos si Nebuchadnezzar para malaman mo na walang ibang makapangyarihan sa lupa ay manhawak sa lahat ng gingharian sa lupa kundi ang Diyos lamang na makapangyarihan sa langit, hindi ikaw, Nebuchadnezzar. Kaya mga minamahal, pag hindi natin mabantayan ang ating paglingkod sa Diyos, minsan akala natin magaling na tayo, marunong na tayo, alam na natin gawin ang lahat ng bagay. Hindi tayo nagpapasakop sa authority. Pagdating ng araw, kita lang din naging kawawa. Walang tao nagmamalaki, nagmamataas, naging palalo, na naging matagumpay. Lahat sila ibabagsak ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kung gusto natin manatili tayong itataas at pagpapalain ng Diyos, manatili tayong isipin natin, wala tayong alam, nasa baba palagi tayo. Sunod-sunuran tayo sa kalooban ng Diyos. Sunod-sunuran tayo sa patakaran sa iglesia. Maroon tayong magpasakop, kumikilala sa mga tao ng sakripisyo para sa iyo. Alalahanin mo yan. Di mayroon pang mga tao na namamahala sa iyo, hindi ikaw. Ganon din ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Akala niya siya ng lahat, siya ng Diyos. Kaya binagsak siya ng Panginoon. Ang kalahat niyang kayamanan, tahanan, inalis. Tinapon doon sa basurahan. Kaya ang kinakain niya, sagbot o hamog na lang. Mga minamahal, mahirap yun. Amen? Sabi nila, para makilala mo, hari, na mayroong pasmas, labaw ng makapangyarihan at gumawa ng langit at lupa sa iyo. Na siyang magro-rule ng buong daigdig, hindi ikaw, hari. Kaya nang sabi dito sa Biblia, binababa ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar upang siya matuto kumikilala sa may mas mataas pa sa kanya. Amen ba? Mas maganda ng pagkukumbaba lang tayo. Amen ba? Sa Biblia, ang nagapakumbaba, tinataas. Yung nagmamataas, nagpapalalo, binababa ng Diyos. Sa Biblia po, may mga pangyayari. Marami dito. Siging Herod, ganoon din. Inangkin niya, ako ang Diyos dito, akong hari. Patay. Pinatay ng anghel. Ganoon po ang nangyari. Si Lucifer, nung rebelde sa Diyos, binagsak. Kaya pag hindi mo pwede, hindi ka pwede magmataas, lampasan mo pa yung linagay ng Diyos ng namamahala. Hindi po pwede. The servant is not above to his master.
ang alipin hindi po maging mataas sa kanyang pinuno, sa kanyang agalon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya doon ka lang sa baba. Hintayin mo ang tamang pagpapala, kalooban Diyos sa buhay mo. Ilagay ka ng Diyos, itataas ka. Hindi pwede yung ilagay natin sa taas tayo kagad na saliti masunod na hindi tayo magpapasakop sa dapat nating pasakupan. Wala tayo mapuntahan, mga minamahal. Kawawa rin ang buhay natin pagdating ng araw. Ito po'y paalaala lamang sa habag at awa ng Diyos. Ito po tinuturo sa iglesia. Therefore, if a pastor, a group of elders disregard God's word and lord over the church, they need to be confronted in line with biblical guidance sa Biblia. If they do not repent, they should be removed from office and put under church discipline. Ito dito itong ang role sa church. Only obedient men who acknowledge that they are under God's sovereign authority are in a position to exercise biblical authority in a local churches. Yung mga obedient lang na tao, ang i-acknowledge ng church na sila po'y sumusunod under God's sovereign authority, are in position to exercise biblical authority in the local church. Pag hindi sila magsisisi, hindi sila magsinulsol, mga minamahal, i-remove sila. They should be removed from the office and put under church discipline. Yan pong authority ng church. Alisin sila. Kaya dito, mga minamahal, sinususpindi. May authority ng church yan. Pangaralan, turuan, hindi susunod. So, if they do not repent, they should be removed from office. Alisin silang posisyon, then, they put under church discipline. Ilagay sila sa ilalim ng disiplina ng iglesia. Dahil mga obedient men naman and women, sila po ang who acknowledge that they are under God's sovereign authority, are in position to exercise biblical authority in the local churches. Yung mga taong sumusunod lamang na acknowledge ng God's sovereign authority, sila lang karapat dapat ilagay sa position. Pero yung mga hindi, alisin. Pakibasa, Brad. 1 Timothy chapter 5, verse 19-20. Ito po ang authority ng church. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, ang bersikulo ay 19 hanggang 20. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi. 20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo Amen. sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Amen. Palakpakan natin Diyos. Yan pong authority ng Biblia. Kita mo, yung nagkakamali, nagkakasala, paalalahanan sila sa gitna ng karamihan upang ang iba na may mga takot so that others may fear. Kaya may mga pag-rebuke, may mga pagtuwid. Sabi niya, these things speak and exhort and rebuke. That is authority. Sila po'y nagkakasala, nagkamali, nakalabag, ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Ngayon ko lang tinuro, para maintindihan nyo, bakit sige pang rebuke si Brander rito? Nga nagkamali. Natural, nasa Biblia. These things speak, exhort, and rebuke. That no man despise you. Walang makapigil sa iyo. Because the Bible says, that is the authority, sovereign authority of our loving God to the church. Sa mga linagay. Amin ba? Amin ba? Oh, sila nang nagkakasala, nagkakamali, ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Hindi sila sunlugun. Hindi sila sundin sa kanilang ginagawang rebellious at sedisyon ginagawa sa church, pagkakamali. Hindi natin itolerate sila. Kaya rebukein in the midst sa lahat
sa karamihan, rebuke them all so that others may fear. Sa Biblia po yun. Kaya ito, tinuturo natin advance base para maintindihan po ninyo. That is the sovereign God's authority to the church. Sa mga elders, nag-roll at nangunguna, nagpapagal, naghirap sa iglesia. First of all, itong beloved pastor. Beloved Son Pastor Mamadira sa langit, ang turo niya, hindi tayo makalimutan. That's why sinasabi natin, we never forget the blessed memories and teaching of beloved Son Pastor. Dahil sila po ang tumuro sa amin. The beloved children, lahat sila. Para lahat maturuan sa church, lahat walang magpamalaki. Hindi naman ang nanguna, ang authority does not imply superiority, hindi naman. Authority does not imply superiority. Kung kami nanguna, nag-imply kami ng superiority, nga dapat respetuhin, galangin nyo kami, hindi po. Sinusunod lang namin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Because we are a member of church, in particular, ang Diyos naglagay sa amin. We are the member of the body of Christ, in particular, tinuturo po yun. May gobyerno ang church. What is in the church? Government. May gobyerno ang church. May authority. May pamamahala na sinusunod sa iglesia na dapat gawin upang lahat ng tao, Kristiyano ay manatili silang magpakumbaba, sumunod sa kalooban ng Diyos, lahat tayo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala mahulog sa litag ng kaaway. Kaya kung di natin ituro ito, maraming di alam ang ginagawa, akala tama. Hindi nila alam yung authority ng Diyos dapat gawin. What is their function? What is their duty? As a member of the church, dapat gawin ito. Para lahat po tayo ay pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Nawa maintindihan po natin ito, mga minamahal ko. Wala po itong pinipili. Either you are a workers, or a preachers, or a musician, or choir members, o ano itong klaseng kapatiran sa church. You are the members. You must to be submit to the authority. Because the church, the authority is God's sovereign authority given to the church. Mga minamahal, nga dapat sasabihin to speak, exhort, and rebuke. No man despise thee. Walang makapagpigil. Mga minamahal, sa Biblia po yon. Para lahat po tayo ay manatili nagkakaisa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Lalo na ngayon ang buhay natin, malapit na bumalik ang Diyos. Malapit na, may pandemya, may problema, mga minamahal, ating bansa. Wala nang panahon na tayo po ay magagawa ng mga bagay-bagay na hindi nagustuhan ng Diyos. Dapat lahat tayo sumunod, magpakumbaba, hindi natin tingnan natin sarili for our own self-interest. Kung gawin natin for the interest of others, saligtas sila. For the interest of the church, ang gawin natin para lahat tayo ay pagpalain ng Panginoon. Mabuo ang ating panampalataya, mabuo ang ating pag-iusa. We create a good relationship in the church. Para gawin natin ito, parang presensya ng Diyos kanunay manatili sa puso natin. Magpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayo maggawa ng kanya-kanyang diskarte natin. You must to go in your walk in your own way. Hindi po yan. Ayaw ng Diyos. You must to submit. You must to obey. You must to know who rule over you. Yan po ang banal na kasulatan. Upang lahat po tayo pagpapalain. Sabi ni Pablo, na hindi po tayo mahulog sa kamay ng kaaway. Amen? Amen? Kaya mahirap yon. Kung hindi natin malaman, akala natin tamang ginagawa natin. Kaya may mga tawa, matulad sa bundok, pag walang nagsasabi. Yung mga taga-bundok, bababa sa syudad, akala kalsada lang. Hindi man na alam yung may guhit-guhit na puti doon, na pedestrian lane pala. Di akala niya, yun, doon talaga sa dadaan. Kahit dumadaan sila. Then, hinuli ng pulis. Huy! Bakit tumawid ka? Magandang daan, may guhit-guhit eh. Safety ako dito. Hindi niya may alam niya may traffic light niya, good na pala. Simple wala. Wala sa bundok yun eh. Tuwang-tuwa nga kami dahil nakakadaan kami ng kalsada, may pintura pa eh. Hulihin mo pa kami. Amen? So bakit? Dahil ignorante, hindi niya alam. So kung walang alam, gagawa ng kaparaanan niya, masisira ang buhay niya. And that's why the Bible say, little knowledge is dangerous. My people are perishing because of lack of knowledge. If you lack of knowledge in the church, and little knowledge is very dangerous. Kaya kailangan ang Kristiyanong tunay, equipped with all knowledge and wisdom and understanding from the Lord, upang masunod niyang kalooban Diyos, wala pong bagay-bagay na makasira sa kanya. Bakit?
puno siya ng karunungan, kaalaman, nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Sabi na Biblia, if you lack wisdom, you ask without wavering. Kung kulang ka sa karunungan, you have to ask the Lord. Hingin mo, Lord, bigyan ko ng wisdom, unawaan ko. Maintindihan ko ang ginagawa ko, ito ba'y mali, tama? You ask wisdom from the Lord. Be careful what you are doing in the church. Magkaroon ka ng wisdom, knowledge, and understanding upang ang Diyos palagi maging payapa sa puso isipan natin. Awitan natin, Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo. Nagpaalala sa aming upang kami maging tunay mong anak. Kapagmana ng buhay na walang ganun. Hallelujah! Upang masunod natin kalooban ng Diyos. To stay safe and be humble. Kailangan natin magdama palagi ang presensya ng Diyos. Mapuspos ka palagi ng balang Espiritu. Because the Holy Spirit, He's the one who gives us wisdom, non-understanding. He creates a humble heart and will spirit in our heart. Surrender your life to this Jesus. You need to be filled with the Holy Spirit of God. Hallelujah! Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Siyang nagpupukod sa ating lahat. Hawak ko, kaibigan, isang kapangyarihan. Purihin ka ng presensya ko na sa ating lahat. Iyan ang batasan ng sangga. Ugain niyo puso niyo. Ang pagkalahi ay Magsisi. kapag-alitan. Purihin ka. May galit na nagkalat. Jesus. Siyang ka ng pag. Purihin ka. Sinang lahat. Sino na ang ating nasisisi? Taas yung kamay. Singgit, hallelujah. Sa lahat ng Sigawin natin pagkanagyayari. madamang presensya ni Diyos. Papasok sa puso natin ang banal na Espiritu. Ang hinaman at itinatago, lalo lang tumalala ang sugat na hatid. Kasi ilang ganda, pagkat naging sa ating pagkakaisa. Pag-ibig ang susi ng lahat. Ang siyang dugon buong sa ating lahat. Ang hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan. Para mo buong sa ating lahat. Jesus. Pag-ibig ang susi ng lahat. Kaya natin pag-ibig ni Jesus sa puso niyo. Ang siyang nagpupukod sa ating Ang siya magpupuklod sa ating lahat. Ang pag-ibig ni Jesus. hawak mo, kaibigan, isang kapangyarihan. Na magpupukod sa ating lahat. Hallelujah! Pag-ibig ang susi ng lahat. Pag-ibig ang susi ng lahat. Ang siyang nagbubuklod sa ating lahat. Hindi tayo maghihiwalay. Hawak mo, kaibigan, ang isang Mag-iisa tayo. Kasi pag-ibig ng Diyos. Sige, Papa. sa ating lahat. Pag-ibig ang susi ng Pag-ibig ang susi ng lahat. ang siyang nagbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapal.
pag-ibig ang susi ng lahat. Kaibigan, nag-isang kapangyarihan, nabubuhos sa ating lahat. Pag-ibig ng Diyos ang magbubuklod sa ating lahat. Na tayo magsama-sama, magkaisa, wala maghihiwalay. Nagkakaisa tayo sa iglesia ng Diyos nga buhay. Ang iyang Espiritu nagkakaisa sa nagbubuklod sa atin dahil sa bunga ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mga binamahal, samtang gipadawat ko ating bisita, kamudian, istoryahan niyo ang Ginoo. Kausapin niyo ang Diyos heartily. Tapos puso niyong kausapin. Hindi tayo makatago. Alam ng Diyos yung puso natin, isipan. Damahin niyo ang totoong pag-ibig ng Diyos. Di ang pag-ibig ng Diyos ang susi at siya magbuklod sa atin. Habang pinapatanggap ko, Brad, sabihin mo, taas yung kamay, Brad. Iyong mata, sabat ka sa akong pangamuyo. Isulti mo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo, salamat. Si mong gugma alang kanako, nga kining orasa. Idala mo ako sa imong simbahan, para madungog kong imong pulong. Ginoo Jesus, gidawat ko ikaw, nga akong mangluluwas. Diyos sa hari sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, ang gidawat namin. Opo, maraming salamat sa kaluluwa. Nga niya karoon si mutubangan. Pasayluwa siya, kaluwi siya. Mala, Panginoon, nga muning sindanan. Siyang pangalagad kanimo, Panginoon, sa oras na ito, sa pagamuha na pastor. Sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. May upat na reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo. Ikadua, Panginoon Sol. Pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Pangupat, bautismo sa walang Espiritu. May tab tayo dyan. Kung gustong bautismo niya, dalaan niyo siya dito, Brad, para mabautismohan ka. Para maluwas ka, mapasayli mo sala, at madawat niyong balang Espiritu. Padayon ka pangalagad sa Diyos. Merkules, Biyernes o Domingo. Mga minamahal, mga muyo, kita tanan. Hallelujah. Opo, mala Panginoon, sunod dalangin namin, beloved noble pastor, your end-time prophet, O God. Salamat sa mga salita mo nagtuturo sa amin. Maraming salamat sa habag mo at awa sa amin. Hindi masukat ang pagmamahal mo sa amin. How high, how deep and wide is thy love to us, Lord. Although we're not worthy because we are all sinners. Sometimes we commit sin, sometimes we commit mistake. Because we're just only human, Lord. Forgive us, Father. Please give me a chance. Hallelujah. To focus ang mind and heart to Thee, my Lord. Turuan mo ko na sumunod sa kalooban mo. Pagpalain mo kami, Lord. Di ko wala ka sa amin lang magawa. Please control my mind and heart and emotion, Lord. I'm willing to do what you want me to do para sa iyong gawain. Maging blessing kami sa mga iglesia. Dahil alam namin, malapit ka nang bumalik, tulungan mo kami. Pagalingin mo aming karamdaman. Baguhin mo aming buhay. Tanggalin mo ang kahinaan po namin. Kung ang kalisdan ng kahirapan sa among buhay. Palitan mo ng abundansya kadagaya. Pagpapaalang matipis sa labagay, Lord. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, si babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa masaling ito, mahal na Panginoon, hallelujah. At dalangin namin, beloved noble pastor, because karoon din, sa pangalan Jesus, I burn the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and disease, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, from the children right now, in the name of Jesus, be healed, problemless, and children, financially, spiritual, God, right now, Jesus' name. Amen pa sa Lord, hallelujah. Palapakan natin Diyos, mga minamahal, lahat po tayo tumindog. Ibayaw kamot, mulokso kita, tulog abisis, kusog ang pagsinggit. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Merkulis po, 3 o'clock hanggang 6:30 tayo, mga minamahal. O Friday po, ganun pa rin oras, alas 9 hanggang alas 4 sa buntag. O karon po, alas 9:30 hanggang alas 3 sa ating gawain. Salamat sa ating Panginoon. O wag tayo magtagal, mga minamahal. Mga ito tayo sa atong mga special love piring. Special love piring po, kuha tayo para palain kayo natin, mahal na Panginoon.
Pagpuri natin, Panginoon, pagpalain mo ang isunan, hindi isawa, pagbigay ng mga special offering para siyang gawain. Bless them so much, my God. Ikaw lang po, Lord, ang isahan, magpanalangin sa unang malapas. In Jesus' name. ang aking Ama. Nais ko magalay sa iyo. Sa aking puso ang galing na nagsasalamat ko. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang Berna, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang Berna, ikaw ang Hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka Amen. Bisyo po, ang mga beloved moral. Manindot tatanan, mga minamahal, tayo po itamayo. Ang gusto magpalihas, dire posto nga, magpa-pre-over ka mo. May mga pangutana, di mo maula mangutana sa amo. Iagin nyo sa mga boxes po, yung ating mga pledges, di po sa puti nga box, sa 12, 5 piece pataas sa ating television po. Ang atang maroon, sa ating pledges para sa yuta po yan. Manindong tayo, mamel, taas ang kamay. Itong tawagan itong beloved brother Alan Nilugaw sa ating closing prayer po. Mga minamahal, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pagkamutan na mga minamahal. Diyos nga labing kabahanan sa langit, sa ngalan ni Jesus, sa pangalan ng dalangin, mal pastor, mal Willie sa Almeida, mal Panginoon, kami nagpasalamat kanimo Dios ang pagsimba, pagdaing, pagpasalamat kanimo mal Panginoon, salamat sa matabis ka presensya, kayo mo ginapasinati sa mata usa kanamo mal Panginoon, salamat Ginoo sa Bible study, nga mo tapal napatalinghugan o Dios, hallelujah, hallelujah, praise God, sa pangalan Panginoon, sa mga buhing testimonyos, mga kaigsuunan nga ikaw buhi nga Dios nga mong gisimba gilagaran, mal Panginoon sa pagantahan sa beloved children's choir, adult choir, finest choir, singles choir Ginoo, imong presensya, imong ginapabuho sa matag usa kanamo mal Panginoon. Hallelujah, praise God. Lord, praise God. Sa pagpasabot sa paghatag, ang paghatag mo isusi sa panalangin mal Panginoon. Salamat o Dios sa ebanghelyo sa palwasa mal Panginoon nga among napatalinghugan. Hallelujah, kini mo giampo mal Panginoon sa pagpamauli o kaigsuunan o Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ubanan mo kami mal Panginoon. Hallelujah, dalang kalipay kalinaw. Sa muna hunag kasing-kasing o Dios. Ibalik mo kami sa sunod bulahaton nga malipayon nga mga daig magasimba kanimo Dios. Kini mo giampong salamatan sa gamhanan mong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Maglamanuhay kita minamahal. We love in the Lord. Lord is Jesus loves you. Yes. Ato lingkuranan tamad-tamad. Palihas.